Grabe yung ginawa nila guys kay Makmak. Hindi makatarungan yung gano'n na gagawin. Kaya sikasuhin natin. Sinuot sa kamay, then sinuntok-suntok yata sa ulo ni Mac. Maling-mali guys na gano'n yung gagawin nila doon sa bata. Hindi naman dapat gano'n. Sa susunod ay kick out na siya sa school. Guys, good morning sa lahat. At ngayon, grabe talagang sobrang sama na ng paaramdam ko. Ubo, sipon, sama-sama na. Kahapon, nung pagpunta ko pa doon kalaate, ano ba pangalan nun? Sa Kalakuya Rolly ay nag-mission ako mag-isa. May part doon na nung naglalakad ako maambon-ambon. Kaya lalo siguro lumala. Pero ayun, kaya ngayon sabi ko hindi muna ako mag-mission kasi sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero yung kailangan pa din nating kumilos kahit paano, kagaya ngayon susundo ako kay Marcos sa school. Kanina na gumising din na maaga para ihatid yung mga bata. Kaya ngayon anong oras na? 10:40. Sunduin ko si Marcos. Tara, samahan niyo ako. At mamaya meron tayong kami ni Commander lalakarin na may kailangan kaming harapin. So para sa mga bata na hindi magandang nangyayari kalamak sa paaralan nila, kaya samahan ko si Commander. Although kanina umaga talaga pumunta na ako sa school ni Mac at may mga kinausap ako doon dahil sa ginagawa nga kay Mac doon. Pero ayun, mamaya parents sa parents yung mag-uusap. Samahan ko si Commander pupunta ng school. Ayan, kaya tara, samahan nyo muna ako, sundin natin si Marcos. I ain't afraid of the dark, 'cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can Dito na guys si Marcos. Kasama ko na. At anong ginawa mo sa school? Nag-exam ka ba? How's your exam? Wow! Good? Kung good, pakas nga si daddy. Kung good, kiss ko. Pakas si daddy. Good job. Kasi si Marcos ay nung nag-Hong Kong kami, hindi siya nakapag-exam. Pati sila Mac, sila MJ, hindi sila nakapag-exam. Pero mabait naman yung mga teacher nila at sinabing pagbalik na lang nila. Kaya ngayon, ito si Marcos at siya lang yung nag-e-exam kanina doon. Pero bakit hindi mo na tinuloy yung exam mo? Ha? Ba't hindi mo na tinuloy yung pag-exam mo? Ha? Pagod na, ano sabi mo kanina? Sabi ko pagod na ako eh. Alin? Alin ba ang napagod sa iyo? Harap ka dito. Alin ang napagod sa iyo? Yung yung nasulat ko. Yung ano bang pinagsusulat? Yung mga pictures ng... Yung hands? Hindi, yung things. Hindi nga, masakit na yung hands mo. Kala ko yung things, hindi naman sumasakit yung things, anak. Sama mo muna si daddy, ha? Saan? Bibili tayo ng gamot ni daddy, ha? Okay lang Bakit? ba sa'yo? Okay lang. Okay lang, samahan mo muna ako. Ulat. Samahan mo si daddy at bibili tayo ng gamot. Ay. Baka kasi mahawaan ko kayo, magkakasakit din kayo. Kawawa naman kayo. Bawal ka magkasakit. Tsaka si Cairo. What is that? What's that card? Weird? Weird daw yung sasakyan pan-deliver ng pera sa bangko. Ano yan? Yan anak, yung truck ginagamit pag-deliver ng money sa bank. Madami yan money sa inside. That's a bank? Oo, alam mo na. Okay, good. Somebody just turned now to angel. Oh. Bakit Nadaanan kasi somebody namin just yung... turned to angel? Ha? Kasi kinuha na sila ni God. Gusto niya? Oo, kuha na sila ni God. Kasi gusto niya? Kasi gusto ni God. Kasi love Love mo ba siya? Sino love mo? God. Sino si God? Si God ang naka-pray. Anong name niya? Jesus. So, minadaan na kaming sementeryo. Sabi niya, bakit daw
ang dami doong mga tao na nag-turn na into angel. Yun sabi ng bata. Ano kami? Mabilihan ng medicine ni Daddy. Andito kami sa Hindi ka naman kita. Andito kami sa lapit ng Candelaria. Ito yung baso. Labas. Ito yung bangko. You know. Ito. It's a truck bank. Bank truck. Bank truck. Yan o. Yes. Baka yung Daddy, magkama-steal yung mga robbers mag-get ng money. Ay, mga robber. Robbery. We need the, Ano? a laser, protect the, our house. Para nga, hindi steal ng robber ng, house namin. Ay, yung, money. Samahan mo si Daddy? Yes. Tara. Tara, guys. Tara, samahan mo ako. Ilan yung person nito? Daddy! Naalala ko pa noon, 5 years ago. Iniisip ko lang o ini-imagine ko na meron akong kasamang bata na ganito. At ngayon, eto na, makulit na. At nakakasama ko na sa mga ganitong klase ng lakad. Guys, andito na yung yung medicine ni Daddy. Ano tayo? Tapos, uwi na tayo dun sa Candelaria sa house namin. Uwi na tayo? Yes. Okay. At nakakatuwa ding isipin na yung baby dati nung inilabas ay halos hindi makahinga, na sinipsip ko pa ang ilong. Ngayon, ganito na, madaldal na at nag-vlog na. Hi guys, ngayon ay ang oras natin sa buong Kapuluan, 1 oras at 44, parang pang radyo yun. So ngayon guys, papunta na kami sa school ni na Mac. Dito na si Cairo, kasama namin si Marcos ay sumama eh. Si Cairo na lang. Ano gagawin mo din Cairo? Magrereklamo ka? Naku po, tara. Ay. Si Marcos tulog, palibasa maagang gumising kapag pumapasok ng umaga. Kaya yun, tulog. Hindi na lang namin, kasama naman niya yung bago nating kasama nandun sa bahay. Naiwan ko yung Lolo Remedios ko Bumili ako kanina ng Lolo Remedios. Maganda? Kanino ba? Maganda siya sa lalamunan. Oh, isa lang. Isa lang. Grabe. Nagsasalita si Cairo. Bakit anak? Ano sasabihin mo? Ano po yun? Ha? Bakit? Pinalo niya yung camera. So punta kami ngayon doon sa school kasi nga ay may mga estudyante na pasaway. So kailangang ayusin para yung mga bata hindi tamarin sa pagpasok. Tara. 2:00 yung call time doon. 1:40 na. So tara, malapit lang naman dito school. So ganito, kaya ko kayo dito pinatawag kasi yung YouTube channel natin, ganito yung nangyayari. Mula dito sa taas, eto yung taas, makinig kayo mabuti pumupunta siya dito, ganyan. Kita nyo, gumaganyan, tapos gumaganon-ganon siya Diba? Nagigets nyo? Gumaganyan-ganyan siya. So ano ibig sabihin yan? Paliwanag nyo. Wala pala ibang tao dito. Tatlo lang pala kami. Marayin na lang natin. Naalon-alon, di ba? So, yun, nakakainis. Tara. Ba't ang itim ko dito? So guys, nandito kami ngayon sa anong ito? Room ito makmak. Basta dito kami pinapunta ng principal at nag-aantay kami din sa parents din. 2 PM kasi yung usap, pero ngayon is 2:00 na mahigit. Malilate daw yata ng konti yung parents. Kaya dito kami pinapunta kasi may AC dito. Nakita siguro na si Cairo ay espesyal. Di ba Cairo? Paano hindi mag-special? Pugi-pugi Pakita nga ng pugi-pugi. Pati nga ako ng pugi-pugi mo. Ayun, magantay-antay na lang tayo guys. At mamaya malaman nyo din yung reason kung bakit nandito kami. Ba't kami pinatawag dito. Kasi nga, si Makmak ay first honor. Hindi yun. Iba. Nandito na kami ngayon sa bahay. Kakarating lang namin. 3:00 mahigit na ng hapon. Ito nga pala yung naiwan dito sa bahay. Siya yung bago nating makakasama dito.
Si... Ganda na. Bagong luma. Bagong luma! Ang ganda pa din pagkakatali. Nakatali ko sa may biglang gano'n, no? Angas ay. At may pasalubong naman yan. Anong dala mo kapon? Ano? Santol. Santol. Masarap. Baka pwede na lutuin mamaya yun. Ang gigigil na ako sa sinantol. Hindi kayo ng gata. Ha? Bili tayong gata. Bili tayo. Para makain natin sinantol, guys. O nga pala, may dumating dito package. Panoorin niyo sa vlog ni Commander yan. Kung para kanino. Nag-vlog kami dyan kahapon. Hindi pa nga lang nalalak. Hindi pa naitatrangka. Wala pa trangka. Bili kasi kayo trangka. Ano yung trangka? Trangka. Ano yan? Yung lugar nila. okay. Hindi, lagyan ng trangka yung kandado. Okay. Yung sa amin lang ba salita yung trangka? Sa atin lang siguro, no? Mahilig kasi mag-invento sa Bicol ng mga sali-salita. Kaya ba ano eh? Trangka, kaso may kaso. Trangkaso. So yun, mamaya bili kami ng gata para makain namin yung dala ni Rons na santol na kinayod. Alam ko hindi lahat nakakatikim na ito. Kadalasan mga Bicolano, mga taga Quezon kumakain na itong Nabibili nga na binataan na kinayod na santol. Yung mga Ilocano hindi nila alam yan. Pero meron din sa kanilang mga Ilocano na nakatikim na. Karamihan yung mga nakarating ng Bicol, ganyan, nakatikim na sila. Kasi yung kapatid ni Commander na bunso, si Ron yung kasama natin sa Hong Kong, nakatikim na siya noon. Pati laing na hindi naman karaniwang kinakain doon sa Isabela, kinakain din ng kapatid niya. So, yun. Adapt ko na yun eh. Papuntahin ko na ng Bicol, gawin ko ng Bicolano yun. Masarap naman talagang santol. Sarap talaga. Saan nabibilang ang santol? Prutas o gulay? Yan ang tanong. Prutas. Prutas. Paano yun? Ginulay. Di gulay na. Kapag hindi pa kinayod, prutas yun. Kapag nakayod na gulay na. So, yan yung may dalawang, kumbaga sa tao ay kasarian. Parang yung papaya. Papaya. Di ba kapag kahinog, prutas yun. Kapag ginataan mo na iniluto mo, gulay na yun. Yung kamatis, ano yun? Ang kamatis ay nabibilang sa gulay. Sa prutas. Sa prutas. Sa prutas pala. Sa prutas nabibilang yon kasi ang kamatis ay bilog. Parang lahat naman yan. Nonsense. Ang kamatis ay orange. Orange. Kaya nga pala naging prutas yun kasi orange. Silipin natin si Marcos na iwang tulog dito. Gising ba si Kian? Hindi ba? Tulog pa po. Ha? Nagiyak? Kaya nga natin. Oh, nawala. Andito na pala. Kanina pa tutulog. Ayan. Marcos. Gising na. Dito na kami. Yan yung isa kaubad yan. Oh. Nakaubad na kumot lang. Binata na. Natutulog na nakahubad. Ay, nako po. Wala, tumantok siya. Kasi maagang nagising yun eh. Dahil sa pag-school. At pabor naman sa amin yun kapag dito na si JM. Kasi paghatid namin sa school, diretso na kami mag-vlog. Mahirap nung naging panghapon itong mga bata, si Kian. Kailangan namin siyang ihatid. So, kailangan namin mag-adjust ng oras. Tanghali kami talaga alis. Pero ngayon, babalik na si JM at pang umaga si Marcos. Umaga-maaga na din kami, diretso na siguro. Kailangan nating magsikap, magsipag. Yung nangyari kanina, anong resulta? Oo nga pala. Ikukwento natin syempre yung nangyari kanina. Yung nangyari kasi kanina, si Makmak, pinatawag kasi pogi. Hindi pinatawag yung parents mo kasi si Makmak ay simula daw nung nag-aaral, may isang kaklase na binubuli siya simula pa nung nagpasok. So, pinapalampas lang din nung bata, inahayaan lang. Then, may ilang beses na sinumbong sa teacher, then pinatawag na din yung parents siya, pero hindi pa kami. So, sinumbong lang yata. Pinatawag yung parents yun, hindi. Pinatawag yung parents niya dati doon, hindi. Ilang beses na din po. Ilang beses na pinatawag yung parents niya. So, kahapon, ang nangyari kasi, may bumaril daw ng pellet gun yata kay Makmak sa gilid habang nagpapahinga. Kasi wala namang klase, nagpapahinga. So ngayon, yung pellet gun, binigay yata doon sa nambubuli sa kanya. Kaya siguro, alam na sila yung laging doon, hindi okay, binigay ngayon doon. O baka hindi natin alam kung utos o niya na ibigay sa kanya. So hindi natin alam. So ngayon, syempre, nagpapahinga,
Pinush niya siguro ngayon, tinulak niya ngayon at sabi nga niya na, bakit gano'n, babariling ka nga naman, nagpapahinga. And then, nung nakataliko daw to si Mac, kumuha yun yung relo niya, stainless pa siguro, sinuot sa kamay, then sinuntok-suntok yata sa ulo ni Mac. Kaya yun, syempre physical na yun, hindi na maganda yun. Kaya nag-request si Commander na ipatawag yung magulang din ng bata ng bubuli kay Mac. Kaya yun, nagharap sila doon. At sana sincere yung pag-sorry ng bata, naka-suspended siya 3 days. So may mga patakaran din sa school na yon na kapag nakatatlong take ka ng ganyan na pinatawag, dismissal na yon, kumbaga kick out na ang mangyayari. Kaya ayun, syempre kailangan din ng action yun kasi yung bata imbis sisipagin pagpasok, mahirap yun na iisipin niya lagi araw-araw na parang ayoko na pumasok kasi nandun na naman yung tao na yun, ganito ganyan. Tatama rin ka talaga mag-aral. Kaya sana maging okay para din yung bata, maawa din sa mga magulang niya na nagtisisika para siya mapag-aral, balik niya rin sana, ayusin niya yung pag-aaral para hindi unahin yung pakikipag-away. Sabi ko nga kanina, sa buhay ngayon, hindi na talaga uso. Kasi sa amin sa Bicol, napakaraming gago doon, pero lahat nagbago. Bakit? Kasi ngayon, ang uso ngayon, kinakailangan mong kumbaga kung nag-aaral kasi dyan, kailangan mong patibayin yung sarili mo para kapag ka nasa totoong mundo ka na, ay handa ka. Marami kang alam. Kaya kung nag-aaral, ang bata kaya daw nag-aaral ay hinuhubog para kapag ka nasa reality na ng mundo, may handa siya. Di ba? Kahit mag-isa na lang siya, handa siya. So dapat, ganun yung ginagawa ng mga estudyante ngayon. Galingan sa pag-aaral, doon sila kung gusto nila ng makipag-kompetensya, sa pag-aaral sila makipagkompetensya, di ba? Galingan nila sa pag-aaral, diyan ka makipagkompetensya, pero hindi yung pakikipag-away. Hindi na uso ngayon yun. Ang uso ngayon ay paghanda para maging maayos yung buhay. Diba? So, yun. So, si Commander naman, siyempre sinabihan na sinisigurado na hindi na mauulit yun at kung alam din ng bata, no? Oo. Na kung uulitin niya, kung ano yung pwede mangyari. Oo. Tinanong ko sa teacher kung ano pa yung mga dapat mangyari kung uulitin niya yun. Sinabi nga na suspend siya ngayon ng 3 days. Sa susunod ay parang 1 week ganun. Tapos sa susunod ay kick out na siya sa school. Yeah. Yun yung nasa nila, nasa rule. Rule patakaran ng school nila Denver. Makmak. Kasi dapat talaga ang school may ganyan. Kasi kung wala, ulit-ulitin lang ng mga bata yan. Di ba yung pambubuli nila? So, hindi naman may iwasan yan sa mga school. Laging may nambubuli. Pero yun nga, instead na mambuli, galingan na lang sa pag-aaral. Kawawa nga din ng magulang ng bata na Umiyak nga yun. kanina, Kasi no? umiiyak na humingi ng pasensya sa akin. Siyempre, ako yung humingi siya ng pasensya dahil sa nagawa ng ang sinasabi niya ay mabait yung anak niya, bakit nagagawa niya dun sa sa bata. sa kaklase niya yung ganun kung mabait talaga. Kasi kung mabait ka, Kasi ang daladalang ugali ng bata sa pagpasok sa school ay nagmula sa pamilya, sa bahay. pwedeng dalawang klase naman yun. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa mga dating nakakasama ng bata kasi transfer din yung bata eh. So possible na baka yung mga naging kaibigan niya sa dati niyang school, ganyan yung pag-uugali, na-adapt din niya. So sabi nga, hindi mo na pwedeng dalahin yung dito kasi iba na to eh. Hindi na ito yung dati mong pinag-aaral. Kung nagagawa mo yung sa dati mong paralan dito, huwag mong gagawin. Hindi, kasi sabi din ng nanay na makulit talaga daw sa bahay yun. nila, no? Oo, yun. Yung pagkakulit niya parang bata daw talaga. Oo, ang pagkakulit niya ay talaga iba. Kaya yun. Kaya sabi ko naman, huwag niyong dalhin sa school at di naman pare-parehas yung attitude ng mga bata. At saka kaya nga tinawag na pangalawang tahanan ng ang school. Kasi para kayo magpapamilya doon magkakapatid. Ang magulang nyo yung guro nyo. Paano naging magkakapatid kung ganyan na parang asot pusa na Ang dinadahilan ng nanay, mag-isa daw yun na anak. Ang sagot ko naman, kung mag-isa kang anak sa bahay mo, huwag mong gawing mag-isa ka lang din sa school kasi may mga kaklase ka na dapat ituring mo kapatid mo. Tama yun. Ewan ko, basta sana ang Lesson na learned lang, sa kanya. matutunan niya na yung pambubuli ay may hangganan dapat yan. Kung nagagawa mo dati yan, baguhin mo na. Kasi lalo na tumatanda na din siya. Kasi na sila, grade 9.
So magsusunod parang 4th year na. So kung ganun ka pa rin, hindi ka nagmamature, ibig sabihin. Senior high school na. Nakakatakot kasi doon. Pag nakahanap siya ng mas malala sa kanya. Yun ang Siya yung mapahama. mahirap. Yun yung pinakamahirap. Kapag kayong ginagawa niyang yun, ay nakasanayan na niya, tapos nagawa niya sa ibang taong hindi kaya magtimpi, eh paano na? Swerte Diba? niya, matimpi yung yung anak ko. Matimpi. Matimpi. Hindi lahat ng tao ganyan ka. Oo. Kaso nga lang, ang kinakatakot ko kung syempre, yung pagtitimpin niya yun, biglang sumabog, yun yung Oo, nakakatakot. nakakatakot pa naman ng taong tahimik. Kaya si Mark, tahimik yan. Para kanino ka bumabangon? Ikaw, para kanino yan? Sa iyo? Hindi niya nauubos sa dami. Ang dami-dami nito, sinturo si Ras lang yata ubus. Wala, di walang hilig yung mga bata eh. Sabi mo, isang planggana pa yun nandun eh. Pero susubukan ko din, kumain kami lalo. May ubo. May ubo, maganda na ubo. Masagad yan, masarap sa lalamunan. Tito, ano po yung kinakabit mo? Nagkakabit ako ng sticker. Kasi taon-taon pala dito sa subdivision, nagpapalit sila ng sticker guys. So ito, nagbayad na naman kami kanina. Di ba tayo lugi? Lugi na. Parang lugi tayo dun ah. Ba't kailangan magpalit ano? Siguro para sa seguridad din natin yan. Isipin na lang natin para sa seguridad natin. May Kaya nakalagay, sino nagpapalit? may nakalagay po dyan eh, 2025 po yung Oo nga, sa no. sticker. 2026. Ito matawag sa loob, may pilay. Lagay natin para hindi na tayo masita Hindi makita. ni Aling Guardia. Lalaki po ata yun. Ay, lalaki ba yan? Manong Guardia. Manong Guardia. Yun oh! Pogi na ulit. Okay, meron tayo. Ayun, pupunta kami. Ay, hindi, bibili kami ng gata. Tingnan mo sa salamin. Eh, tingnan mo muna din sa iyo. Oh, dito ang yellow-yellow, dito lang yung medyo umano-ano. Hindi nga, pa sa iyo parang may nakabalot. Ano yan? Pasta. Pinastan ba yan? Lahat? Eto. 10,000 yan na binayaran ko pasta. Lagay nagpapasta na yan. So ayun, papadilawan sila ng ngipin. Pagtatalunan nila yung ngipin nila kung sino mas madilaw. Kasi mas madilaw, 10,000. May 10,000 mas madilaw. Okay guys, so ngayon, kaya tayo aalis. Kasi talagang kapag bibili ka ng gata, kinakailangan sama-sama buong pamilya. Hindi pwedeng iwan ang isa. Hindi pwedeng maiwan. Gata. Oo, yung halaman. Dahil yan sa gata guys ha. Kaya kayo kapag inutusan kayo na bumili ng gata, sama nyo buong pamilya nyo. Buong barangay sa Para maghanap ng gata. So tara, mission tayo ngayon? May mission tayo ngayon, hanap gata. Hanap gata mission. Challenge. Tara. Dito kami sa sentro ng Candelaria. Si Mac nakakita na ng bilihan ng gata sa paghahanap namin. Then ako, may coins pa ako dito. Ayan, marami akong coins. Bibili tayo ng tinapay. Yung kay Mac, binigay ko sobrang daming coins. Punta kami dito, wala pala akong dalang cash. Pero at least may coins. Kaya mahalaga ang coins guys. Yung mismong tubig? wala man po. Yung nasa bitsil lang po yung ano eh. Hindi sila bibigay, nakaganto lang. Opo. Di bali, dagdagan na lang natin ng dalawa pa. Dalawa pa po. Diret na. Mag-aaral na si Cairo mag-drive kasi pag laki-laki nila sila na magdadrive, doon na ako sa likod. Yakay ka na Papahiyahin naman tayo. Tayo naman na matutulog, sila naman ang bahala magpuyat. Pag may mga lakad na long ride, diba? Bahala na sila. Ako naman yung matutulog sa likod. Maglalagay pa ako doon ng ugoy. Yung upuan na nagano'n ka. Tsaka may ka na ang tawag doon, yung hawak-hawak, bagang stick. Tungkod. May tungkod ka na. Si Cairo na daw mag-drive. Nakabili ka na ako ang gata. Diba pala dito guys, ang gata, hindi sila nagbibigay nung alam mo yon. Kapag piniga nila, nilalagyan nila ng tubig, binubuhusan. Para yun yung unang ipampakulo mo sa kung anumang gulay lulutuin mo. Dito, kung ano lang yung mismong nagata doon sa nyug na kinahid, yun lang talaga. Kaya, yun, pinadagdagan natin. Tara na. Yun lang yung bibili namin, gata. Meron pa. Ano? Lara. Kailangan ko ng Lara. Sige.
So, usapin natin si Makmak. Papuntahin natin dito. Bakit po ito? Usapin kita, sarang yung pinto. Dito po. Ano po eh? Sa susunod, kapag inulit pa din yun nung kakasi mo, di ba sabi nga ng teacher mo yung mali mo dun eh, hindi mo sinasabi. Kailan ka ba talaga ginaganon niya? Simula po nung, di ba, nagkaayos na po kami nun dahil po sa damit ko. Oo. Tapos mga ilang araw lang po yung magbalik po sa ganun yung gawin. Mga sa ulit. Bumalik sa ganun yung gawain niya. Oo. Pero kahit di mo ilang beses mo sinumbong sa teacher mo? Isang beses lang po ito, yung sa damit ko ganun. Isang beses lang. Oo. Pero maraming beses na niyang ginagawa yun, pero isang beses mo lang sinumbong. Opo. Kaya pagka sabi ng teacher mo kanina, matagal kang nagpimpi para sa kanya. Opo. Tama naman yung sinabi ni teacher mo na nagtitimpi ka lang din pinapatulan. Kaya ang gawin mo susunod, kapag may gagawin, sabi ng teacher mo, sumbong mo kaagad para alam. Dahil yun yung naging problema, wala nakakaalam. Kaya dapat isubong mo daw kaagad. Ano? Tapos wala, magkaiba kasi kayo ng circle of friends ay. Iba yung sa'yo, iba yung sa kanya. Kita ko naman magkaiba kayo ng circle of friends, kaya ang tinatawag ng circle of friends. Siya, yung mga kaibigan niya, yung parang mga bully sa school, gano'n, di ba? Yung sa'yo, syempre, iba naman yung sa'yo. Yung hanggat ka, paano yun, lagi kayo magkikita dun sa school. Paano niyo iwasan yun? Kung hindi na po siya ganun, lalayo ako na lang po. Mahirap siguro para sa'yo, para kaibigan siya kasi iba yung trip nila, di ba? Dati ko naman po yung kaibigan. Pero okay naman pag magkaibigan kayo. Oo, okay naman po. E di kung close-closein mo na lang para hindi kayo na Boy, kasama mo, boy. Sensya na, sana di tayo ganun naman. Kung walang awkward, para mas awkward kasi kapag ka nag-iiwasan kayo. Pwede naman kahit naman ganun yung ginagawa nila, pwede mo naman siya hindi samahan doon sa mga kalukuhan yung ginagawa. Kaibigan lang, pero pag sa kalukuhan, pwede mo naman di sila samahan. Para hindi ka, maiilang ka kasi pumasok ka kasi yung pag-aaral mo maapektuhan kapag ka iwasan mo din. Bati-bati mo na lang din, try mo kung kaya talaga, kung talaga di ba, kung pilito. Ha? Sige. Alam nyo, isa lang naman talaga yung purpose kung bakit tayo kailangang mag-aral. Bukod sa kinakailangan natin magkaroon ng diploma na tinatawag, dito ay hinuhubog tayo ng ating paaralan para nang sa ganun maging matibay tayo kapag humarap na tayo sa totoo nating buhay. Sa pag-aaral, kinakailangan natin maging matalino para kapag nandito na tayo sa realidad, alam natin kung paano patatakbuhin ang buhay natin. Sa kung ano man yung mga ninanais nating gawin pagkatapos ating mag-aral, kung tayo ba ay magiging isang negosyante o magiging isang empleyado.